Magandang umaga, Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang araw po mula sa GSCC Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayon, May 15, 2025, Thursday. Dito po sa ating satellite image, mapapansin po natin na yung ITCZ ay muling nakaka-apekto sa buong Mindanao. Ito po ay magdadala ng kaulapan at pag-ulan at mga thunderstorm sa buong Mindanao. At kasama po dyan yung Eastern Samar at Palawan. Yung mga pag-ulan na tuloy-tuloy, lalo na po sa Mindanao, ay maaaring magdulot ng mga pagbaha at mga landslide. Kaya po inapusuhan po natin yung mga kabayan natin na nakatira sa mga landslide-prone areas at mga bahaing mga lugar na maging mapagbantay at mag-ingat po. Samantala, dito po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, mainly sa Luzon at saka sa Visayas, easterlies pa rin po ang nakaka-apekto sa atin. Yung easterlies po ay yung mainit na hangin na galing sa dagat Pasipiko na nagdadala ng maalinsangang panahon at malaking chances or chance ng mga pag-ulan o tinatawag natin na localized rain showers and thunderstorm. Yung mga pag-ulan na yan, kaya siya tinatawag na localized ay halimbawa yung mga naobserbahan natin dito sa Quezon City na umuulan sa hapon pero sa kalating city niya ay hindi naman umuulan. Ito po ay dala ng mga convective clouds na kung saan maaaring umulan pero nagmumove po siya. Kaya may mga chances na minsan maulap sa kalangitan na nakikita natin sa taas pero hindi naman tayo inuulan. Yung mga ulan na yan ay maaaring sa ibang lugar. Tuloy po natin mararanasan yung ganitong weather sa mga susunod pang araw. Pero yung binanggit natin kanina na ITCZ ay maaaring may mamonito na circulation na maaaring mag-develop into low pressure area. Kaya, inaabisuhan po natin na sa mga susunod pang araw na muli ay makipag-update tayo sa Pag-asa at i-monitor natin yung propagation o yung maaaring development ng low pressure area na ito na maaaring makaapekto sa ating mga lugar. Para naman sa ating forecast, bukas mananatili yung epekto ng easterlies. At dahil dyan, ay patuloy yung maalinsangang panahon na mararanasan natin usually during umaga hanggang tanghali ay yung chances pa rin ng mga isolated rain showers sa hapon at gabi. Ang agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay 24 to 34 degrees Celsius. Sa Tugigaraw naman ay 25 to 34 degrees Celsius. At sa Legazpi ay 26 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, muli dahil sa ITCZ ay makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan dito sa Palawan at sa Eastern Samar. Ganon din sa buong Mindanao. Patuloy yan bukas at ang agwat po ng temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban naman ay 26 to 31 degrees Celsius. At sa Zamboanga ay 25 to 32 degrees Celsius. Wala po tayong nakataas na gale warning kaya malaya po na makakapaglayag yung ating mga kapwa Pilipino na mangingisda at seafarers. Para sa ating 3 days weather outlook sa mga piling lugar sa ating bansa, kasama dyan yung Metro Manila, Baguio at Legazpi City. Dahil sa easterlies ay patuloy yung epekto ng partly cloudy or yung easterlies ay patuloy na mararanasan natin yung malinsangang panahon sa umaga at sa tanghali at sa hapon. May chances ng mga isolated rain showers and thunderstorm. Din po dito sa Metro Cebu. Simula yan Saturday hanggang sa Monday. Pero dito sa Iloilo, sa Sabado po ay magiging maulap ang ating kalangitan na may kasamang mga pag-ulan at thunderstorm sa Saturday. Pero sa Sunday and Monday, manunumbalit yung partly cloudy to cloudy skies. Sa Tacloban naman, dahil sa ITCZ ay patuloy na mga naranas tayo ng mga pag-ulan at manunumbalik ito sa partly cloudy to cloudy skies sa Monday. Sa Metro Davao, sa Cagayan de Oro City at sa Zamboanga City. Sa ating pong weekend ay patuloy na magiging maulap yung kalangitan natin na may kasamang mga pag-ulan at sa Monday at sa Metro Davao, sa Cagayan City ay manunumbalik siya sa partly cloudy to cloudy skies except dito sa Zamboanga City na in-expect natin na magiging epekto ito ng development o yung progression ng mga cloud clusters na dala ng ITCZ. Meron po tayong mga safety tips in case of thunderstorm. Maliit po yung chance pero possible po yung mga lightning activity or yung mga pagkidlat. Kaya patuloy natin na gustong paalalahanan yung ating mga kababayan na kapag may mga kidlat o thunderstorm ay pumasok tayo sa ating mga bahay para maprotektahan tayo lalo na kung malapit tayo sa sasakyan natin ay pumasok tayo sa sasakyan at iwasan natin yung mga conductor. Halimbawa, yung mga puno, tubig, kapag may nasira yung utility post o kable ng mga kuryente. Tapos napunta siya sa baha at nakaapat tayo sa baha ay maaari tayong makuryente at huwag po tayong tatayo.
Halimbawa, nasa open field tayo at tayo yung pinakamataas na structure. Walang punong malapit at huwag po tayong tumayo. Ang maaari po natin gawin ay mag-squat at umupo tayo pababa. Tapan natin yung mga tenga natin para sa mga kulog at pagdikitin natin yung sakong natin habang nakaupo para mag-pass through lang yung kuryente at hindi na umakyat sa nervous system o sa ating katawan. Atin pong araw ay lulubog mamayang 6:17 PM at muli pong sisikat bukas ng 5:28 ng umaga. Patuloy po tayo na maging updated at informed sa mga bagay na related sa ating atmosphere sa pamamagitan ng pagbisita sa ating social media pages at sa ating website. Paalala po na meron tayong mga tinatawag na thunderstorm advisory. Kung gusto natin malaman yung ating weather sa susunod na 3 oras, ay bisitahin natin yung mga ating regional Pag-asa offices na mga forecast para sa mga posibleng thunderstorm na mangyayari. Sila po ay nagbibigay din ng mga localized forecast sa ating mga lugar. Ayan po yung ating update and summary. Ligtas ang may Maraming salamat. Tayong lahat.